Kumusta? Isa na naman panibagong panahon tungo sa pag-angat ng inyong kaalaman sa financial management. Ito ang Finman Kaalaman. Ang operational cash flow ay ang lifeblood ng anumang negosyo. Mahalaga ang pag-unawa kung paano i-manage ang cash flow upang mapanatiling financially healthy ang iyong negosyo. Pinapanatili din ito ang maayos sa takbo ng pang-araw-araw na operations at tumutulong sa isang business na umunlad. Ngunit ang epektibong management nito ay nangangailangan ng higit pa sa kaalaman kung ano o magkano ang perang pumapasok at lumalabas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing kaalaman sa pag-manage ng operational cash flow. Upang mas maliwanagan kayo, nandito kami upang i-discuss ang operational cash flow management. Bago tayo tumungo sa ating lecture, tignan muna natin ang objectives ng ating panghuling video lecture. 1. Ipaliwanag ang konteksto at kahalagahan ng operational cash flow management. 2. Tukuyin ang operational cash flow at ang mga key components nito. At 3. Suriin ang mga sitwasyon kaugnay na aplikasyon ng ganitong management. Simulan na natin ang pagtalakay sa operational cash flow management. Ano nga ba ang operational cash flow? Ito ay tumutukoy sa cash na nalilikha mula sa regular na operasyon ng negosyo. Kasama rito ang cash na natatanggap mula sa sales at service. Ito ay importante sa isang business dahil ipinapakita nito kung gaano ka-efficient ang isang kumpanya na makagenerate ng cash upang mapanatili ang pang-araw-araw na operasyon nito nang hindi umaasa sa panlabas na pagpupondo tulad ng pangungutang. Nakapaloob dito ang tatlong key components na tatalakayin natin sa ating video ngayon. Una ay ang cash conversion cycle. Gaya ng nabanggit sa ating lesson patungkol sa inventory management, ito ay ang oras na kinakailangan ng isang kumpanya upang gawing cash flows mula sa mga benta ang kanilang mga kapital sa inventory. Sa madaling salita, ito ang cycle ng cash papuntang cash. Ang formula sa pagkuha nito ay days inventory outstanding plus days sales outstanding minus days payables outstanding. Katulad ng aming nabanggit sa naunang video, ang sagot na makukuha sa cycle na ito ay nagbibigay kaalaman kung gaano nga ba ka-epektibo ang kumpanya sa pagkontrol nito sa kanyang inventory, payables at receivables. Ang mas maikling cash conversion cycle ay nangangahulugang ang isang kumpanya ay mas mabilis na nagko-convert ng kanilang mga pamumuhunan sa cash. Ang ikalawang key concept sa operational cash flow management ay ang cash inflows and outflows. Ang cash inflows ay ang mga pera na pumapasok sa negosyo tulad ng kita mula sa benta. Samantalang ang outflows naman ay pera na lumalabas sa negosyo, kabilang ang mga gastos tulad ng renta, sahod, utilities, at pagbabayad ng utang o payables. Ito ay mahalaga dahil ang pagsubaybay sa mga cash flow ay tumutulong upang matiyak ang liquidity para matugunan ang mga short-term obligation at nakakatulong sa tumpak na pagbuo ng budget at forecasting. Katulad na nabanggit, ang kaalaman ukol sa mga konseptong ito ay kritikal para sa susunod na topic, ang cash projection. Ang ikatlo at huling key concept na tatalakayin natin sa ating lesson ay ang cash projection. Tinatalakay nito ang pag-forecast ng cash flows ng isang negosyo na nagpapakita ng inaasahang pagpasok at paglabas ng pera sa loob ng isang takdak panahon. Nakakatulong ito sa mga negosyo na magplano para sa mga pangangailangan sa pera at tiyakin na mayroon silang sapat na pera upang mabayaran ang mga gastos. Ang pagsasagawa ng projections na ito ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa pagpaplano at pag-manage ng cash. Nagbibigay daan ito sa mga negosyo na i-anticipate ang mga pangangailangan sa pera, maiwasan ang shortages at maayos na ma-allocate ang kanyang resources. Sa kabuuan, ang cash projections ay mahalaga para mapanatili ang financial stability at makagawa ng mga desisyong angkop at makakabuti sa negosyo. Ang mga operational cash flow management ay isa ring basihan ng right timing sa pagpapalit ng financial management practices ng isang business, lalo na kung ito ay kinakailangan. Sa paglago ng financial management ng isang negosyo, nararapat lang na i-maximize natin ang pinapupunan natin ng impormasyon.
Meron tayong internal sources, kagaya ng financial statements. Meron din tayong external sources, kagaya ng market trends, at pag-analyze sa mga kaparehong negosyo, pati na rin sa ating mga competitors. Maaring makatulong sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa kung alin ang pinakaangkop na pamamaraan sa financial management kung gagamitin at i-maximize natin ang mga impormasyong nabanggit. Ngayon, i-apply na natin ang mga natutunan natin sa ating lecture. Tignan at suriin natin ang ating mga halimbawa. Ang cash conversion cycle ay makukuha sa pamamagitan ng pag-add ng days inventory outstanding na 60 days at days sales outstanding na 0 days. Mula sa ating nakuhang sagot, ang days payable outstanding naman na 25 days ay ating isusubtract. Matapos ang ating computation, makukuha natin ang cash conversion cycle na 35 days. Mababatid natin sa ating example na ang cash conversion cycle ay 35 days na nangangahulugan na umaabot ng 35 days bago maibalik ng negosyo ang kanilang puhunan sa inventory bilang cash. Ang mas mababang cash conversion cycle ay nagpapahiwatig ng mas efficient na operation dahil mabilis na bumabalik ang ini-invest na cash. Ang cash inflow ay 10,000 pesos mula sa sales, samantalang ang cash outflow naman ay 8,500 pesos dahil sa mga expenses. Mula rito, makukuha natin ang net cash flow na 1,500 pesos. Ipinapakita nito na pagkatapos mabayaran ang lahat ng mga expenses sa operasyon, ang kumpanya ay may positibong cash flow na 1,500 pesos, na isang magandang senyales dahil ito ay hindi nalugi. Mula sa nakuhang data, ang negosyo ay may short-term obligation na 500 pesos. Ito ay isang projected outflow ng cash, kaya naman ang maaaring gawin ng negosyo ay magtabi ng 500 pesos upang masiguro na mababayaran nito ang kanyang utang. Upang i-summarize ang ating lesson, Operational Cash Flow Management ang ating pangunahing paksa. Ang Operational Cash Flow Management ay ang pagmamonitor at pagkontrol ng cash flows ng isang negosyo mula sa operations nito. Mahalaga ito para mapanatili ang liquidity upang matugunan ang mga short-term obligation. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga trend ng cash flow, makakagawa ang management ng mga decision na angkop sa kanilang negosyo. Bukod dito, tinalakay din natin ang ilan sa key concepts ng operational cash flow gaya ng cash conversion cycle, cash inflows and outflows, at cash projections. Ang cash conversion cycle ay sumusukat sa oras na kinakailangan ng isang kumpanya upang i-convert ang kanilang mga cash investment sa inventory pabalik sa mga cash flow mula sa mga benta. Ang cash inflows naman ay perang natatanggap ng isang negosyo mula sa mga operasyon nito, tulad ng kita mula sa benta. Habang ang cash outflows naman ay ang mga pagbabayad na ginagawa ng negosyo, kabilang ang mga gastos sa operasyon at utang. Kaugnay nito ang cash projections na kung saan nagpo-forecast ng mga future cash inflows at outflows upang matulungan ang mga negosyo na magplano para sa mga pangangailangang pinansyal, pag-manage ng liquidity at tiyakin na magagampanan nila ang kanilang mga obligasyon. Mahusay! Natapos mo na ang aming video lectures tungkol sa ilang aspeto ng financial management. Upang masuri ang iyong kaalaman sa paksa, subukan mong gamitin ang iyong mga natutunan sa aming post-test. Maraming salamat sa panonood. Malugod naming pinapasalamatan ang iyong partisipasyon sa aming pananaliksik. Sana ay napabuti namin ang iyong kaalaman sa financial management. Paalam!